Isa pong nakakagulat na impormasyon ang muling lumutang dito sa mundo ng crypto na talaga namang ikinagulat ng marami. Ayon po sa mismong Chief Technology Officer ng Ripple na si Ginong David Schwartz, may posibilidad na si Ginong Satoshi Nakamoto, ang misteryosong creator po ng Bitcoin, ay may hawak na malaking halaga ng XRP noong pang mga taong 2017. Oo, narinig po ninyo yan ng tama. Ang tinuturing na ama ng Bitcoin na halos walang gustong ikonekta sa ibang coin maliban kay Bitcoin ay posibleng naging tagahanga rin daw ni XRP. Pero, teka, ano nga ba ang basihan ng pahayag na ito? Totoo kaya ito? At kung totoo man, ay ano po ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. At ayan mga crypto, simulan po natin sa kung sino po itong si Ginong David Schwartz at bakit po mahalaga ang kanyang mga sinabi dito. Ayan, si Ginong David Schwartz ay siya po ang Chief Technology Officer ng Ripple at isa rin po siya sa mga original architect o tagapagdisenyo ng XRP Ledger. Isa siyang respetadong personalidad dito sa mundo ng blockchain technology. Pero ang nakakagulat, may mga lumang dokumento na muling lumutang ngayon mula po sa 2023 court hearing ng SEC laban po kay Ripple, kung saan siya mismo ang nagsabi na si Toshi, the original creator, ay posible daw may hawak na malaking halaga ng XRP noon pang taong 2017. Para po sa mga hindi nakakaalam, ang Toshi ay isa po itong shorthand or palayaw na ginagamit para kay Ginoong Satoshi Nakamoto, ang anonymous creator ni Bitcoin. At ayon po sa transcript ng korte, sinabi ni Ginong Schwartz na si Toshi ay probably held an enormous amount of XRP at that time. Yan nga, posibleng may hawak daw po siyang malaking halaga ng XRP nung mga panahong 2017. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng pahayag na ito? Kung totoo ang sinabi ni Ginong Schwartz, ibig sabihin ay hindi lamang po si Bitcoin ang pinagkaabalahan ni Ginong Satoshi. Maaaring tumingin din siya sa potensyal ng XRP at baka nga isa siya sa mga unang nakakita ng value sa project ni Ripple. Tandaan natin, taong 2017 ay isa sa mga pinakamalaking taon sa crypto or kasaysayan po ng crypto, kung saan ay dito po sumabog si Bitcoin at pati na rin si XRP ay umabot sa kanilang all-time high. Pero ang mas nakapagtataka dito ay bakit ngayon lang ito lumabas? At bakit parang walang masyadong napansin noong sinabi ito noong sinabi po ito sa court hearing? Ayan, bakit wala pong masyadong nakapansin dito? Ngayon ay may connection ba itong si Ginoong David Schwartz kay Ginoong Satoshi Nakamoto? Yan, marami po ang nagtatanong. Yan, paano kung si Ginoong David Schwartz mismo ay si Ginoong Satoshi Nakamoto? Yan. Hindi po ito bagong haka-haka. Dati ay ikinonekta na po si Ginoong Schwartz kay Ginoong Satoshi dahil sa kanyang technical background. Isa po siya sa mga unang developer na tumulong sa pag-improve ng Bitcoin code. At halos kasabayan din niya ang mga kilalang early pioneers ng crypto tulad ni Hal Finney at saka Adam Back. Pero paulit-ulit na po niyang dinideny na siya si Ginoong Satoshi Nakamoto. Gayunpaman ang sinabi niyang iyon tungkol sa pagkakaroon ni Ginoong Satoshi ng malaking XRP ay lalo lang nagpataas ng kilay ng mga crypto enthusiast. Ngayon ay paano naman po nalaman ng publiko ang tungkol sa court transcript? Ang buong issue po ay nagsimula pong muling sumabog
dahil po sa isang post mula sa ex-user na si XRP Hodl, kung saan ay ibinahagi niya ang screenshot ng court stenograph mula 2023. Isa pang user na si Tiffany Hayden ang nagdagdag ng apoy sa usapin nang sabihin niya na mukhang hindi napansin ng karamihan ang linya na iyon ang linya na iyon noon, at baka raw si Schwartz mismo ay si Ginoong Satoshi. Hanggang ngayon ay hindi pa rin po naglalabas ng opisyal na pahayag si Ginoong Schwartz tungkol dito. Tahimik lamang po siya sa isyong ito, pero marami po sa crypto community ang muling nabuhay ang interes sa misteryoso na identity ni Ginoong Satoshi Nakamoto. Ngayon ay bakit malaking bagay kung totoo nga ang sinasabi ni Ginoong Schwartz? Kung mapapatunayan na si Satoshi ay may hawak ng XRP, magbabago ito ng maraming pananaw dito sa mundo ng crypto. Una ay mawawala po ang ideya na loyal lamang si Ginoong Satoshi kay Bitcoin. Pangalawa, mapapatunayang may tiwala rin siya sa ibang project tulad ni XRP. Ibig sabihin nito, baka may nakikita siyang potensyal kay XRP na hindi nakita ng marami. At pangatlo, kung totoo man na si Ginoong Schwartz ay si Ginoong Satoshi, magiging napakalaking balita ito. Dahil hanggang ngayon, ang pagkakakilanlan ni Ginoong Satoshi ay hindi pa rin po malutas-lutas na misteryo. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Bilang mga Pinoy na nakikisabay sa pag-angat po ng crypto, ay malagang malaman natin ang mga ganitong issue. Una ay pinapalawak nito ang ating pananaw sa kasaysayan ng mga top coins tulad ni Bitcoin at XRP. Kapag nalaman po nating may possibility na iisa lang ang taong nasa likod ng dalawang higanting ito, mas maiintindihan natin kung paano po nag-i-evolve ang crypto market. Pangalawa, pwedeng magbago po ang trust level ng mga tao kay XRP. Kung si Satoshi mismo ay naniwala rito, baka may dahilan talaga kung bakit patuloy pa ring lumalaban si XRP kahit ilang taon na siyang dumadaan sa legal battles. At pangatlo, ito ay isang paalala na sa mundo ng crypto, maraming sikreto ang unti-unting lumalabas sa tamang panahon. At kung tayo ay magiging updated at mapanuri, mas magiging handa po tayo sa mga biglaang galaw sa market. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin, napaka-interesting ng balitang ito. Hindi man natin mapapatunayan agad kung totoo ang sinasabi ni Ginoong Schwartz, pero nagbubukas ito ng panibagong chapter sa kasaysayan ng crypto. Maaring ito ay isang simpleng opinyon lamang, pero hindi natin maikakaila na may bigat ang mga salitang lumalabas sa bibig ng isang tulad niya. Hindi rin imposible na si Ginoong Satoshi ay tumingin sa iba pang projects maliban kay Bitcoin, lalo na kung layunin niya talaga ay ang decentralized at inclusive na financial system. At kung si XRP ay nakita niya bilang isa sa mga susi sa ganitong vision, dapat po nating tingnan ito ng mas malalim. At higit po sa lahat ay tandaan natin na ang mundo ng crypto ay puno po ng possibilities. Kaya wag po tayong maging sarado sa mga bagong impormasyon. Ang importante ay bukas po ang ating isipan sa mga posibilidad kahit gaano pa ito ka-wild. Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.